Oy, pero alam mo, ang lungkot ng story natin ngayon. Wala akong pake. ay. Umayos ka. Ano bang ano niya? Si Leo kanina. Oh. Kapatid niya kasi nawala. Dalawa silang magkapatid. Oh. Tapos nawala yung kapatid niya kasi nag-suicide. Suicide. Oo, Oh. kasi walang time ang mga magulang nila sa kanila lagi. So ngayon, hirapan siya mag-move on. At alam naman natin, lalo ng pandemic, ikaw ba nakaranas ka ng pandemic ng matinding anxiety, depression, or hindi? Lately lang. May ganun ako. After. Hindi, nito lang. Kasi para sa ganun, malaman nyo kung kailangan nyo ng karampatang gamot para dyan sa pinagdadaanan nyo. Oo, pero alam mo yung kapag naisip mo na kitilin yung sarili mong buhay, ibig sabihin nasa peak ka na ng kalungkutan. Andun ka na sa tuktok na hindi mo na alam, you're nowhere to go. Ano bang gagawin ko? Kaya yun na lang yung minsan yung ginagawang solusyon. Ito na lang para mawala na akong maramdaman. 'Di ba? Pero alam mo, ang pinaka-the best na pinaka-the best na gamot mo sa depression is magkaroon ka ng outlet at the same time magdasal ka. Totoo. Halimbawa sa akin, ano bang outlet ko? Pag uwi ko, sabi ko, shucks. Muntik ka na. Bigla ko magsabi ng Muntik ka na. Shucks. Tapos. Shucks, sabi ko, hindi ako pwedeng malungkot kasi mabibitbit ko to sa trabaho. Oo. Mga months pa lang naman. Months pa lang Months naman. pa lang. Opo. Alam mo Diana, sa akin sa aking sariling experience, alam mo ginawa ko dyan, nagpasa ng resume. Dati hindi ako marunong mag-English, Diana. Wow. Ang pinasok ko nun ay sa call center, lakas ng loob ko, pero yung unang call center na in-applyan ko, iniwan ko yung tsinelas ko sa labas ng elevator kasi akala ko ganun ang buhay. Ignorante ang bakla. Oo, kasi galing ako ng Pangasinan, wala akong alam dito sa Maynila. Iniwan ko yung tsinelas ko sa labas ng elevator para magpasa dyan sa may Ortigas yan, sa may Gold Building dyan. Iniwan ko yung tsinelas ko kasi akala ko ganon. Tama. At saka kalakasan ng loob. Kagaya ng sinabi mo, ikaw nga sabi mo kahit hindi mo pero pinasok mo yung call center. Dito ko ngayon ipapasok yung pinaniniwalaan kong quotes at motto ko. Opportunity comes to the bold ones. Oh. Kailangan matapang ka, di Alam ba? ko kailangan mo maging bold. Hindi mo naman kailangan maging bold star. Kailangan matapang ka lang sa lahat, di ba? Pero Diana, dumating ba sa point na naiisip mo yung ganun sa sobrang kalungkutan mo, sa sobrang overthink na malala? Naiisip mo ba yun na ayoko na mabuhay, ganyan? Opo. Ay, talaga? Naku. Alam mo, pinaka-the best dyan, Diana, may i-advise ko sa'yo kapag ganyan, humanap ka ng kaibigan, pwede mong pagkwentuhan or mag-pray ka. Kasi mga taong kagaya mo, makagaya natin, kailangan natin ng outlet, kailangan natin ng mahihingahan. Nakakapag-ipon ka na, nakakapag-travel ka na gamit ang sarili mong pera, basahin mo yan sa pinakaunang country o kaya butik kung saan ka nakabili ng gamit na gusto mo. Tatawanan mo na lang lahat ng mga nangyayari ngayon. Kaya Diana, huwag kang magpakain sa kalungkutan mo, ha? Ay, gusto ko yung kinakain ko. Hoy! sorry, Diana. Totoo, Diana. Kasi kapag nagpakain ka sa kalungkutan mo, anong gagawin mo Ikaw na? ba ganda Kara, kinakain ka ng kalungkutan? Minsan, pero hindi ako mapayag na makain. Okay si Diana ba? Anong reaction mo pag kinakain ka ng kalungkutan? Parang nalulunod anong ako. tunog mo? Kinakain na ako ng No. Gagawa ko ng paraan. Kasama natin ngayon, Papa Jackson! Ay! Thank you. Yung mga gusto mong sabihin na hindi mo masabi, nasasabi niya yung tanga ka! Gusto ko yun. Yan, sabihin mo sa kanya. Tama yan. Oo, siya ang unang real talk. Oo. Ginaya lang yun ni Rendon eh. Paano ka na-end up sa nagbibigay ng advice? Nag-umpisa yan, sumali ako ng pageant. Tapos nanalo ako. Isa sa mga nag-talent nung year na maglilipat ako ng title,
nag-DJ sa stage. Tapos sabi ko, magaling pa ako sa kanya. Tapos nag-practice ako sa bahay. Nagtrabaho na ako, ganyan. Tapos nagtatrabaho ako, nakikinig ako kay Nicole Yala. Tapos one day, nung gabi nakikinig ako, panggabi, wala na siya. Tapos yung gabi na yun, naghahanap ng DJ, nag-apply ako. Hindi dahil gusto ko mag-DJ. Alam ko hindi ako pwede. Gusto ko siyang makita. Tapos yun, natanggap naman ako. Yung bakit ako nagpayo sa radyo, bulol ako stutter ako . So parang 2 years, sinabi ng boss ko sa akin, pag hindi ka nag-improve, well, you might as well go. Parang ganon. Sabi ng boss ko, panggabi ka na lang. Dati kasi walang survey ng gabi. So sabi ko, total, wala naman nakikinig ng gabi talaga. Papayo na lang ako. Sabi ng boss ko dati, kung magpapayo ka, huwag kang gumaya. Own brand mo. Sabi mo tanga. Pero dapat ma-justify mo siya. You cannot say tanga, you can say katangahan. Hindi mo ba sinasabihan tanga? Sinasabi. Oo. Yun nga inaabang ko eh. Ang nakakatawa kasi, yun ang naaalala ng tao. Pero if you listen to like 10 calls, parang once lang naman ako galit eh. Pero yun ang naaalala. Talaga? O baka talaga nabibingo ko lang, galit ka palagi. O baka ba ganun? Marami lang mautusan si Wangod. Ikaw, sa conflict sa sa asawa mo, magaling ka mag-handle. Di nyo man lang binawi yung joke kay Jaylee. Nagtuloy ka lang. Joke lang yun. Kumita naman siya. Okay, alam niyo na yan. Wala akong asawa. Wala sa. Ano ako, ongoing annulment. Sorry. Pero hindi ako available. Alam niyo na yun. Oo. Ay ngayon, meron May dito. baby love ako eh. Baby love ang tawag mo sa kanya. May sabi dito, Buti ka mo naka-jacket ako. Di ba dati uso yung mga maong na jacket? Medyo Okay. medyo hindi bumaon sa likod. Pero dito, saka dito. Dito labas yung laman eh. Ice pick lahat ang ginamit. Dito ko chili yata. Pucha, 2 tao. hindi. 7. 7 sila. Pito. Tangina. Tsaka naniniwala ako. Hawak ng 5. Naniniwala ako, hindi sila ang dapper. Feeling ko, napagtripan lang nila. Oo, baka. Kasi wala naman lalakad na 7. Oo. Imagine mo, Paano 7 paghahatian sila yun? tapos hindi pa rin nakuha yung cellphone. Hindi ko binigay eh. Ay, di mo binigay? Nakuha nila yung wallet ko na dukot. Ang laman, 900. Wala pa silang tagto 200. Oo, tigwan. So may isang kukuha ng 80.